Hiwalayan mo ang anak ko. Isa kang pulubi at malas. Sigaw biyenan kong ipinagkakasundo ang asawa ko sa babaeng mas mayaman. Ngunit sa araw ng pagdinig ng annulment, biglang tumayo ang hukom, yumuko sa akin at nagsabing, "Senyora, isang malaking karangalan na makita po kayo ngayon." Nang marinig iyon, ang mayabang kong biyenan, asawa, at ang kerida nito ay agad na namutla sa matinding gulat. Bago magsimula ang kwento, mangyaring ikomento kung taga saan kayong nakikinig sa salaysay na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lumago pa ang channel at makapahatid ng mas marami pang interesanteng kwento. Napakabigat at punong tensyon ang kapaligiran sa sala ng tanghaling iyon. Isang malakas na kalabog ang umalingaw ng isang malaking maleta ang marahas na ibinato sa sahig na gawa sa tiles. Bumukas ito at isinabok ang ilang piraso ngang damit at simpleng blusa na siyang pang-araw-araw na kasuotan ni Alena. Hindi pa doon natapos. Isang kalansing ng gabarya ang sumunod. Daan-daang piraso ng baryang piso ang buong lakas na ibinato sa balikat at dibdib ni Alena bago ito naksikalat sa sahig. Nakatayo lang si Alena, walang emosyong nakatitig sa mga baryang gumugulong malapit sa kanyang mga paa. Pinigilan niya ang kanyang pahinga, sinusubukang namnamin ang sakit na tumatagos sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang ginang na nasa katanghalian ng edad na may mukhang tigib ng galit at pagkamuhi. Ang babaeng iyon ay si Aling Remedios, ang ina ng kanyang asawa, ang taong matagal na niyang iginagalang at pinagsisilbihan ng buong pasensya. "Hiwalayan mo ang anak ko. Isa kang pulubi at nagdadala ng malas. Tingnan mo si Clarissa, mas karapat dapat siya at mas mayaman kaysa sa isang tulad mo," sigaw ni Aling Remedios na may matinis na boses. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang lig na nagpapakita kung gaano kalaki ang pagkamuhi niya kay Alena. Ang kanang kamayng matandang babae ay direktang nakaturo sa mukha ni Alena na parabang nais tusukin ang mata ng kanyang manugang. Kailanman ay hindi nagustuhan ni Aling Remedios si Alena mula pa noong unang araw ng kanilang kasal. Sa mata ni Aling Remedios, si Alena ay isa lamang linta na nakikinabang sa tagumpay ng kanyang anak. Si Alena, na laging simple manamit at hindi nagpapakitang anumang kayamanan, ay itinuturing na pabigat na humahadlang kay Marco upang makamit ang mas malaking tagumpay. Inilipat ni Alena ang kanyang tingin sa gilid, naroon si Marco. Ang lalaking ilang taon na ang nakalipas ay nangakong poprotektahan at mamahalin siya ng buong puso. Ngunit ngayon, si Marco ay nakatayo ng tuwid na may malamig na mukha, walang bahid ng pagsisisi. Ang mas masakit pa, mahigpit na nakakapit sa braso ni Marco ang isang babaeng nagngangalang Clarice. Ipinakita ni Clarice ang isang mapangmatang ngiti na parabang ninanamnam ang kaawa-awang tanawin sa kanyang harapan. Sinadya niyang itaas ng bahagya ang kanyang kamay upang ipagyabang ang pinakabagong modelong luxury bag na nakasabit sa kanyang braso. Si Clarice, ang babaeng sa loob ng ilang buwan ay lihim na sumingit sa pagsasama nina Alena at Marco. Lagi niyang ikinukuwento ang malaking negosyong kanyang pamilya, ang kanyang saganang yaman, at kung paano niya may bibigay ang isang maningning na kinabukasan para kay Marco. Lahat ng kasinungalingang iyon ay nagtagumpay na bulagin sina Marco at Aling Remedios. "Pirmahan mo na ang papeles na annulment ngayon din, Alena. Pagod na akong mamuhay kasama ka. Hindi mo ako kayang dalhin sa mas mataas na antas ng lipunan. Ang presensya mo ay nagdudulot lang ng kahihiyan sa harap ng mga kasamahan ko sa trabaho." Si Clarice ay kayang magbigay ng suportang pinansyal at mga koneksyon na kailangan ko para umasenso ang aking karera. "Buo na ang desisyon ko," wika ni Marco sa walang emosyong tono, para siyang nakikipag-usap sa isang estranggero, hindi sa asawang sumama sa kanya mula sa simula. Inihagis ni Marco ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento para sa annulment sa ibabaw ng salaming mesa sa harap ni Alena. Tinitigan ni Alena ng malalim ang mamata ng kanyang asawa. Dati handa niyang iwanan ang kanyang marangyang buhay. Itago ang kanyang tunay na pagkatao bilang nag-isang tagapagmana ng Tala Group 1, isa sa pinakamalalaking korporasyon sa bansa.
Ginawa niya iyon para lang matiyak na ang lalaking pakakasalan niya ay tunay na tapat na nagmamahal sa kanya, hindi sa kanyang yaman. Nais niyang mamuhay ng payapa at bumuo na isang pamilyang nakabatay sa purong pagmamahal. Ilang taon siyang naktiis, tinanggap ang bawat panlalait mula kay Aling Remedios, ginawa ang lahat ng gawaing bahay ng walang reklamo, at laging sinuportahan si Marco sa mga panahong halos sumuko na ito sa kanyang trabaho. Laging naniniwala si Alena na ang pasensya at katapatan ay magbubungang kaligayahan, ngunit ngayon, lahat ng pag-asang iyon ay gumuho. Pinatunayan ni Marco na ang katapatan ay maaring bilhin ng pangakong kayamanan. Sumingit si Clarice sa isang tonong pilit na pinapalambing, ngunit punong lason. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo, Alena. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Si Marco ay isang magaling na lalaki. Kailangan niyang isang katapat na makatulong sa kanya sa material na aspeto, hindi isang asawang palamunin lang at tagasaing ng kanin. Kunin mo na yang mabarya para may pamasahe ka pauwi. Ituring mo na lang na limos namin sa iyo. Bahagyang tumawa si Clarice, na sinundan sang kuntentong ngiti mula kay Aling Remedios. Nang marinig ang lahat ng pang-iinsulto, unti-anting napawi ang kalungkutan sa puso ni Alena at napalitan ng katatagan na matagal na niyang ikinukubli. Walang ni isang pata ng luha ang pumata mula sa kanyang mata. Hindi umiyak si Alena, hindi siya nagmakaawa, at hindi siya nagalit. Sa halip, isang malamig at misteryosong ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang malabi. Ang ngiting iyon ay bahagyang ikinagulat ni Marco dahil hindi pa niya nakitang ganito ang ekspresyon ng kanyang asawa. Humakbang si Alena palapit sa mesa. Kinuha niya ang panulat na nakapatong doon, binuksan ang folder at sinulyapan ang mga nakasulat sa papel na may selyo. Walang bahit ng pag-aalinlangan, inilagda ni Alena ang kanyang pirma sa papel. Ang kanyang ngaguhit ay napakatatag, tanda na tuluyan na niyang binitiwan ang gapos na nagpapahirap sa kanya. Tapos na, may klingwika ni Alena, dahan-dahan niyang ibinalik ang panulat sa mesa. Hindi na niya pinakabalang pulutin ang kanyang nga damit na nagkalat sa sahig. Hindi rin niya ginalaw ang mga baryang inihagis sa kanya. Ang nga bagay na iyon ay walang halaga para kay Alena. Umikot siya at humakbang patungo sa pinto palabas, tuwid ang likod at matatag ang mahakbang. Wala nang pabigat sa kanyang mabalikat. Pagkalampas niya sa pintuan, kinuha ni Alena ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Pinindot niya ang isang speed dial number na matagal na niyang hindi tinatawagan. Agad itong sumagot sa unang ring pa lang. Mula sa kabilang linya ay narinig ang boses ngang isang matandang lalaki na puno ngang autoridad, pananabik at katatagan. Lolo, bati ni Alena sa isang mahinahong boses na bumasag sa katahimikan ng kalsada sa harap ng bahay. Alena, apo ko, sa wakas ay tumawag ka. Tapos ka na ba sa paglalaro mong pekeng buhay na iyan? Tanong ngang kanyang lolo mula sa kabilang linya. Tama po kayo, lolo. Tapos na ang laro. Ginawa ng lalaking iyon ang kanyang pagpili, at tama kayo mula pa sa simula. Putulin ang lahat ng suportang pinansyal sa pamilyang iyon ngayon din. Sabihin sa lahat ng 18 business partners na ang kumpanya ni Marco ay hindi na nasa ilalim ng proteksyon ng Tala Group. Uwi na ako. Utos ni Alena sa isang napakapangyarihang tono na malayong-malayo sa sunod-sunurang Alena noon. Pinutol ni Alena ang tawag at ibinalik ang cellphone sa kanyang bulsa. Tumingala siya sa maliwanag na kalangitan, nilalanghap ang hangin ng kalayaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa lubngang bahay na iyon, akala ni na Marco, Aling Remedios at Clarice ay naktapon sila ngang isang walang kwentang babaeng mahirap. Hindi nila alam na katatapon lang nila sa nag-isang protektor na siyang nagpapanatili ng kanilang komportableng buhay. Ang kanilang pagbagsak ay nagsisimula pa lamang at sisiguraduhin ni Alena na mararamdaman nila ang bawat segundo nito. Matapos mawala sa paningin ang likod ni Alena, ang kapaligiran sa loob ng bahay ni Marco ay naging isang selebrasyon ng tagumpay. Malakas na tumawa si Aling Remedios, nakakaramdam ngang malaking ginhawa dahil sa wakas ay natanggal na ang tinik sa lalamunan ng kanyang pamilya.
Agad niyang inutusan si Marco na ayusin ang natirang gamit ni Alena at itapon sa basurahan sa harap ng bahay. Sinunod ni Marco ang utos ng kanyang ina ng may pagmamalaki. Pakiramdam niya ay ginawa niya ang pinakamalaki at pinakatamang desisyon sa kanyang buhay. Sa isip ni Marco, isang maningning na kinabukasan na punong karangyaan ang naghihintay sa kanya. Lahat dahil kay Clarice. Sa wakas, malaya na tayo sa babaeng iyon na nagdadala ng malas. Ang bahay na ito ay parang mas lumuwag at ang hangin ay mas sariwa nang wala siya, sigaw ni Aling Remedios habang nakasandal sa sofa. Tumingin siya kay Clarice nang may paganga at labis na pagmamahal. Clarice, halika dito, umupo ka sa tabi ko. Simula ngayon, ikaw na ang paborito kong manugang. Sigurado akong magdadala kaeng malaking suwerte sa ating pamilya. Ngumiti ng matamis si Clarice. Isang ngiting sinadya niyang gawin para makuha ang loop ng kanyang magiging biyenan. Umupo siya sa tabi ni Aling Remedios at dahan-dahang minasahe ang balikat ng matandang babae. Siyempre po, Nay, sisiguraduhin ni Clarice na magiging masaya kayo ni Kuya Marco. Bukas, isasama ko kayo sa mall. Pwede kayong pumili ng kahit anong alahas na gusto ninyo. Ako na ang magbabayad. Ano lang ba naman ang pera sa pamilya namin? Sabi niya sa mayabang na tono na labis na ikinatuwa ni Aling Remedios. Kinabukasan, tinupat nga ni Clarice ang kanyang pangako. Dinala niya sina Aling Remedios at Marco sa mga pinakamagarang shopping mall sa lungsod tulad ng Greenbelt. Pumasok sila sa iba't ibang tindahan ng damit at alahas. Mabilis na pumili si Clarice ng gintong kuwintas, pulseras at ilang mamahaling damit para kay Aling Remedios. Ngunit sa tuwing oras na para magbayad sa cashier, laging may dahilan si Clarice. Minsan, sasabihin niyang naiwan ang kanyang wallet sa kotse. Minsan naman, sasabihin niyang ang kanyang pangunahing bank account ay nasa proseso ngang interbank fund transfer. Sa huli, palagi niyang hinihiling kay Marco na gamitin ang corporate credit card na ibinigay ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Si Marco, na nabigan na samga matatamis na pangako ni Clarice, ay hindi kailanman naginala. Masaya niyang ibinigay ang card, iniisip na papalitan ni Clarice ang lahat ng pera ng doble papagkatapos nilang ikasal. Habang abala sila sa pagtatamasa ng ilusyon ng karangyaan mula sa tumpok ng utang sa ibang sulok ng lungsod, ang tunay na buhay ay nagbabalik kay Alena. Isang mamahaling itim na van ang sumundo sa kanya at dinala siya sa isang napaka-eksklusibong subdivision na mahigpit na binabantayan, ang Forbes Park. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang mansyon na may malawak na hardin at isang fountain sa gitna. Ang mga malalaking haligi ay sumusuporta sa pangunahing istruktura na nagpapakita ng karangyaan ng arkitektura. Pagbaba ni Alena mula sa sasakyan, dose-dose ng makatulong na nakasuot ng uniforme ang nakahilera upang salubungin siya, nakayuko bilang paggalang. Lumakad si Alena sa pangunahing bulwagan ng malaking bahay, nararamdaman ang init na matagal na niyang iniwan. Sa dulong silid, nakihintay ang kanyang lolo, si Don Ricardo, na nakaupo sa kanyang engrandeng silya. Ngumiti ang matanda nang may ginhawa nang makita ang kanyang nag-isang apong babae na bumalik sa lugar kung saan siya nararapat. Mahigpit na niyakap ni Alena ang kanyang lolo, humihingi ng paumanhin sa kanyang katigasan ng ulo at pagpili ng maling landas ng buhay para lang patunayan ang isang bagay tungkol sa tunay na pag-ibig. Marahan lang na tinapik ng kanyang lolo ang likod ni Alena, sinasabing ang karanasang iyon ay isang mahalagang aral para maging mas matatag na leader si Alena para sa Tala Group. Simula sa araw na iyon, kinuha ni Alena ang buong kontrol sa kanyang posisyon, handang ayusin muli ang kanyang buhay na pansamantalang naantala. Sa kabilang dako, ang masamang ugali ni Clarice ay unti-unti nang nagpapakita ng mga bita. Isang hapon, lihim na bumalik si Clarice sa bahay ni Marco bago pa umuwi ang lalaki at ang ina nito. Pumasok siya sa kuwartong dating tinutulugan ni Alena na may layuning mahanap ng anumang mahahalagang bagay na maaring naiwan. Hinaluhok ni Clarice ang aparador na walang laman at ang madrawer ng tokador.
Biglang napako ang kanyang tingin sa isang maliit na kahon na yari sa kahoy na nakasuksok sa pinakalob na sulok ng drawer. Dalaeng kuryosidad, binuksan ni Clarissa ang kahon at natakpuan ang isang kwintas na pila na may palawit na malinaw na kristal. Napangisi si Clarice. Sa kanyang paningin, ang kwintas ay mukhang mumurahing alahas na kupas at walang halaga. Hay, pulubi talaga. Kahit gamit na tinatago, basura lang din, bulong niya sa sarili. Ngunit dahil kailangan niyang ng para bayaran ang mga naniningil sa kanya ng utang na walang tigil na nanggugulo sa kanya araw-araw, nakpasya si Clarissa na dalhin ang kwintas. Inisip niya, kahit papaano, ang mumurahing kwintas na iyon ay maaring may benta ng ilang libong piso para sa pagkain at pamasahe sa taksi upang hindi na niya kailangan panglandiin si Marco para bigyan siya ng pera. Kinabukasan, pumunta si Clarice sa isang kilalang antique jewelry shop sa sentro ng lungsod. Ang tindahang ito ay kilala sa pagtanggap lamang ng mapambihirang gamit at may mga bihasang tagasuring ang diamante. Mayabang na pumasok si Clarice, inilapag ang pilak na kwintas sa salaming mesang tagasuri at hiningi sa matandang lalaking nakasalamin na palitan agad ito ang pera. Sa una, tiningnan lang ng tagasuri ang kwintas ng walang interes. Ngunit nang ilagay niya ang kanyang magnifying glass sa kanyang mata at sinuri ang kristal sa ilalim ng espesyal na ilaw, bigla siyang napahinto sa pahinga, nanginginig ang kamay ng matandang lalaki. Inilapag niya ang kanyang magnifying glass at tinitigan si Clarice nang may pagsisiyasat at counting takot. Malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa nunang tagasuri. Nakilala niya ang detalyeng hiwa ang bato at ang napakaliit na ukit sa likod ng kawit nito. Bini-bini, tawag ng lalaki sa nanginginig na boses. Maging tapat ka sa akin, saan mo nakuha ang bagay na ito? Si Clarice, na nakaramdam ng pagmamaliit, ay sumagot ng pabalang, wala kang pakialam, sabihin mo na lang kung makano, huwag kang maraming tanong. Anak mayaman ako na nagtatapon lang ng mga lumang gamit. Malakas na hinampas ng tagasuri ang mesa na ikinagulat ni Clarice. Bini-bini, huwag mo akong pinaglololoko. Saan mo ninakaw ang kwintas na luha ng tala na nakakahalaga ng 200 milyong piso? Ito ay isang makasaysayang pamananatanging pamilya lamang ng pinunongang Tala Group ang nagmamay-ari. Imposibleng mapunta ito sa kamay ng isang ordinaryong tao kung hindi ito ninakaw. Nang marinig ang halagang 200 milyong piso at ang akusasyon ng pagnanakaw, namutla ang mukha ni Clarice na parang papel. Ang kanyang puso ay kumabok ng napakabilis na parabang sasabok. Agad na nang hina ang kanyang matuhod. Paanong ang basurang kwintas ng pulubing si Alena ay nakakahalagang daan-daang milyon? Na-realize niya na kung mananatili siya ron, tatawag ng pulis ang magwardiya ng tindahan at mabubunyag ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Walang pag-isip, tumalikod si Clarice at tumakbo ng buong lakas palabas ng tindahan ng alahas, iniwan ang napakahalagang kwintas na nakapatong sa mesa, tumatakbo siya sa bangketa, habol ang hininga. Ang kanyang puso ay punong matinding takot. Hindi niya namamalayan na isang malaking sakuna ang nag-abang sa kanya at sa pamilya ni Marco dahil katatayo niya lang isang kastilyong buhangin na malapit ng tangayin ng malaking alon. Isang umaga bago ang pagdinig para sa annulment, ang tahanan ni Marco ay napuno ng abalang paghahanda at labis na kagalakan. Si Aling Remedios ay mas maagang gumising kaysa karaniwan, sinadyang gumugol ng ilang oras sa harap ng salamin para mag-ayos. Naglagay siyang makapal na pulbos at isinuot ang mga gintong alahas na binili ni Clarice ilang araw na ang nakalipas. Ang ngiting pagmamalaki ay hindi nawala sa kanyang mga labi. Sa kanyang isip, ngayon ang araw ng kalayaan para sa kanyang pamilya. Ang araw kung saan sa wakas ay may tatapon na niya ang manugang na laging itinuturing na hadlang sa kanilang tagumpay. Lumabas pa sandali si Aling Remedios. Sinadyang batiin ang mga kapitbahay ng malakas para malaman ng lahat na ang kanyang anak ay wawakasan na ang pagsasama sa isang walang kwentang babae at malapit ng ikasal sa isang babae mula sa alta sosyedad. Ang kayabangan ng matanda ay tuluyan ng bumulag sa kanyang matinong pag-isip. Sa hapagkainan,
Nakaupo si Clarice habang dahan-dahang hinahalo ang kanyang mainit na tsaa. Kahit na nakangiti ang kanyang mukha nang makita ang tuwang-tuwang si Aling Remedios sa loob ng kanyang puso, nagtatago si Clarice ng matinding pagkataranta. Ang nangyari sa tindahan ng alahas ay bumabagabag pa rin sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung paanong ang isang basurang gamit ni Alena ay maaring makahalaga ng daan-daang milyong piso. Ang takot na baka hindi ordinaryong tao si Alena ay sumagi sa kanyang isip, ngunit agad niya itong iwinaksi. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na si Alena ay isang magnanakaw lang na nakataong nakahanap ng mahalagang bagay. Bukod pa rito, mas malaking problema ang kinakaharap ni Clarice. Ang naniningil ng utang ay lalong nagiging agresibo. Ang mamensaheng ang pananakot ay patuloy na dumarating sa kanyang cellphone. Hinihingi ang bayad sa nakpatong-patong na utang ng kanyang pamilya. Alam ni Clarice na kailangan niyang pabilisin ang kanyang kasal kay Marco para makuha niya ang lahat ng yaman ng lalaki at makatakas bago mabunyag ang kanyang kasinungalingan. Para masigurong magiging maayos ang kanyang plano at tuluyang mawasak si Alena, naghanda si Clarice ng isang tusong plano. Kagabi, lihim niyang tinawagan ang isang grupo nga reporter mula sa mga tabloid at binayaran sila gamit ang natitira niyang pera. Nagbigay siya na espesyal na direksyon sa mga manunulat na tismis na magtipon sa harap na gusali na family court ngayong umaga. Ang kanilang tungkulin ay harangin si Alena, itutok ang kamera sa kanyang mukha at magbato ng mapanirang tanong na wawasak sa kanyang dignidad sa harap ng publiko. Gusto ni Clarice na masigurong pagkatapos ng araw na ito, mapapahiya ng husto si Alena na hindi na ito maglalakas loob na magpakita pa sa lungsod. Inayos ni Clarice ang kanyang sarili sa salamin, inayos ang kanyang buhok, at isinuot ang kanyang pinaka-perpektong maskara ng isang eleganteng babae. Handa na siyang maging bida sa palabas ng pagkasira ng dating asawa ng kanyang lalaki. Samantala, si Marco ay nasa gusalingan opisina kung saan siya nagtatrabaho. Ngayong umaga, ang kanyang hakbang ay magaan at puno ng kumpiyansa. Ilang araw na ang nakalipas, katatanggap niya lang sulat ng desisyon tungkol sa kanyang promosyon bilang isang senior manager. Ang desisyon ay dumating ng biglaan nang walang anumang pagsusulit o masalimuot na pagsusuri sa kanyang pagganap. Si Marco, na masyadong mayabang, ay inaakala na ang promosyon ay purong resulta na kanyang talino at dedikasyon. Hindi niya namamalayan na ang lahat ng pasilidad, mataas na posisyon at malaking sahod na kanyang tinatamasa ay direktang utos mula sa pinakamataas na pamunuan ng Tala Group na sadyang ginawa para lamang mapasaya ang asawang kanilang nag-isang tagapagmana. Naglakad si Marco sa pasilyo nga opisina ng may pagmamalaki, tinutugunan ang bawat bating kanyang makasamahan ng isang mapangmatang tango. Pagpasok ni Marco sa kanyang bago at marangyang opisina, isang biglaang tawag ang umalingaw-ngaw mula sa intercom sa buong opisina. Ang boses ng asistan ng CEO ay humihiling sa lahat ng matataas na opisyal at manager na magtipon agad sa pangunahing conference room. Agad na inayos ni Marco ang kanyang damit. Tiwalang-tiwala na ang pulong ay gaganapin para bigyan pa siya ang karagdagang parangal para sa kanyang managawa. Naglakad siya patungo sa conference room na may malapad na ngiti na mahirap itago. Pagdating doon, ang kapaligiran ay punong tensyon, ngunit may halong pananabik. Ang CEO ay nakatayo sa harap ng malaking mesa na may seryosong mukha at puno na paggalang. Magandang umaga sa lahat. Tinipon ko kayo ngayon dahil may isang napakahalaga at biglang anunsyo, sabing CEO sa malakas na boses na bumasag sa katahimikan. Tiningnan niya isa-isa ang mga mukha ng mga opisyal bago nagpatuloy. Ang ating pangunahing stockholder, ang pinakamataas na pinunong buong network ng negosyong kumpanyang ito, ang taong matagal nang inilihim ang pagkakakilanlan sa publiko, ay nagpasya na personal na bumaba at subaybayan ang ating mga gawain ngayong araw. Magabulungan ng pahanga ang agad na narinig sa buong silid. Alam ng lahat kung gaano kalakas at makapangyarihan ang pangunahing stockholder.
Siya ang hari nga ekonomiya na kayang wasakin o itayo ang isang imperyo nga negosyo sa isang iglap. Napangiti rin si Marco nang may pagmamalaki, iniisip na ipapakilala siya sa dakilang tao na iyon bilang pinakabata at pinakamahusay na manager sa kumpanya. Inihanda na niya sa kanyang isip ang iba't ibang papuri para makuha ang loob ng may-ari. Ngunit ang sumunod na sinabi ng CEO ay nakpakunot no sa lahat. Ang pinakanakakagulat ay ayaw niyang salubungin natin siya sa gusaling ito. Nagbigay siya na nakasulat na utos na ang buong board of directors at mga senior manager ay kumilos ngayon din. Ang opisyal na lugar ng pagsubaybay at pagpupulong ngayong araw ay gaganapin sa family court ng lungsod. Natigilan si Marco sandali. Family court? Hindi ba iyon ang lugar kung saan magaganap ang desisyon sa kanyang annulment case laban kay Alena sa loob ng isang oras? Mabilis na umikot ang isip ni Marco. Sinusubukang hanapin ang koneksyon sa napakanakataong sitwasyon na ito. Dahil sa kanyang kayabangan, agad siyang gumawa ng maling konklusyon. Inakala niya na maaring may alitan sa lupa o malaking kasong legal ang kumpanya na nililitis sa korte na iyon at nakataon lang nakasabay ng kanyang schedule. Higit pa rito, naramdaman ni Marco na ito ay isang tanda ng suwerte. Naramdaman niya na ang sansinukop ay kumakampi sa kanya, nagbibigay ng pagkakataon na ipakita ang kanyang pagiging malapit sa mapinuno ng kumpanya sa harap mismo ni Alena. Ngayon, paluluhurin natin ang babaeng pulubi na iyon at magmamakaawa sa harap ng lahat, Nay, sabi ni Marco nang tawagan niya si Aling Remedios para ipaalam na ang lahat ng opisyal ng kanyang kumpanya ay darating sa korte. Masayang tumawa si Aling Remedios, iniisip kung gaano kaperpekto ang planong pagpapahiya na kanyang binuo. Silang tatlo ay nahanda patungo sa korte gamit ang isang mamahaling sasakyan, dala ang kanilang kayabangan at pagkabulag na malapit nang maghatid sa kanila sa pinakamalalim na bangin ng pagkawasak. Napakasikat ng araw nang dumating ang grupo ni Marco sa harap ng gusali ng family court. Pagdating nila, isang grupo ng reporter na inupahan ni Clarice ang agad na dumumok sa kanila. Ang ma-flash ng kamera ay walang tigil, sinabayan ng matanong na nagpupuri para iangat ang pangalan nina Marco at Clarice. Si Aling Remedios ang nanguna sa paglakad, taas no, kumakawe na parang isang sikat na artista. Sina Marco at Clarissa ay makatabing naklalakat, mahigpit na makahawak kamay, ipinapakita ang kanilang pekeng pagmamahalan sa lahat. Lubos nilang ninamnam ang atensyon ng publiko at hindi na makapaghintay sa pagdating ni Alena para kumpletuhin ang pagdurusa ng babae. Ilang sandali pa, isang ordinaryong sasakyan ang huminto sa labas ng gate ng korte. Sinadyang piliin iyon ng asistente ni Alena para hindi masyadong mapansin bago ang tamang oras. Mula sa sasakyan, bumaba si Alena. Ang kanyang itsura ay malayong-malayo sa pasikat na estilo ni Clarice. Nakasuot lamang si Alena ng simpleng blusa at pantalon, walang kahit anong alahas sa katawan. Malinis ang kanyang mukha, walang makapal na makeup, ngunit nagpapakita ng isang pambihirang autoridad at kapanatagan. Pagkatapa ni Alena sa aspalto, agad siyang pinuntahan ng mabayarang reporter, pilit siyang ginigit-git at hinaharangan, sunod-sunod na matatalim at mapanirang tanong ang ibinato sa kanya. Tinanong nila kung nahihiya ba siyang hiwalayan dahil sa kahirapan, kung plano ba niyang humingi ng parte sa yaman dahil hindi niya kayang buhayin ang sarili at iba pang masasakit na tanong. Ngunit labas sa kanilang inaasahan, hindi yumuko si Alena. Hindi siya umiyak o nakpakita ng kalungkutan. Patuloy siyang naglakad ng may matatag na hakbang. Ang kanyang tingin ay napakatalim at malamig na nagpaatras sa ilang reporter. Ang aurang kapangyarihan na nagmumula kay Alena ay pumigil sa kanila na gumawa pang anuman. Sa dulong ang mahabang pasilyo ng korte, naghihintay na sina Marco, Aling Remedios at Clarice. Nang makita si Alena na papalapit, agad na nagbitaw ngang masasakit na salita si Aling Remedios. Tingnan niyo kung sino ang dumating. Ang kapal pa rin ngang mukha mong ipakita ang pagmumukha mong pulubi dito matapos kang hiwalayan ng anak ko. Walang hiya, malas kang babae. Dapat gumagapang ka mula sa bahay para humingi ng tawad sa amin. Sigaw ni Aling Remedios.
Sumunod si Clarice na may pekeng ngiti. Hayaan mo na, Nay, huwag mong masyadong pag-initan si Alena. Kawawa naman, baka iniisip niya kung paano siya kakain bukas. Alena, kung kailangan mong trabaho, naghahanap ng tagalinis sa dati kong bahay. Pwede kang mag-apply kung gusto mo. Bahagyang tumawa si Clarice, tuwang-tuwa sa kanyang pang-iinsulto. Nagrus ng braso si Marco, tinitignan si Alena ng may pandidiri. Tanggapin mo na ang kapalaran mo, Alena. Dapat alam mo na nasa magkaibang mundo na tayo. Malapit na akong maging kanang kamay ngang may-aring malaking kumpanya habang ikaw ay babalik sa pagiging isang tapon. Huwag kang gagawa ng gulo sa loob ng korte, kung hindi, lalo kong sisirain ang buhay mo. Huminto si Alena sa harap nilang tatlo, hindi niya sinagot ang anumang panlalait. Tiningnan niya lang sina Marco, Alin Remedios at Clarice nang may matinding awa na parang nanonood isang grupo NGMA, payaso sa isang murang palabas. Isang malamig na ngiti ang unti-unting lumitaw sa mga labi ni Alena na nagdulot ng biglaang kaba sa dibdib ni Marco. Walang sinabing salita, nilampasan sila ni Alena at pumasok sa pangunahing silid hukuman. Ang silid hukuman ay malamig at tahimik, kabaliktaran ng ingay sa labas. Sa mga upuan sa likod ay nakaupo ng maayos ang maopisyal at direktor ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Marco. Si Marco, nakadarating lang, ay malapad ang ngiti at paulit-ulit na yumuyuko sa kanyang mga boss. Pakiramdam niya ay isang malaking karangalan na naroon sila. Inakala niyang ang kanilang presensya ay isang buong suporta para sa kanya. Kalmadong umupo si Alena sa upuan ngang nasasakdal, respondent, habang si Marco ay umupo sa upuan ngang nagsasakdal, petisyoner, kasama ang kanyang abogado. Bumukas ang malaking pinto sa harap, pumasok ang mahukom, lahat ay tumayo bilang paggalang. Ang punong hukom na namumuno sa pagdinig ay hindi isang ordinaryong hukom, siya ay isang kinatatakutan at iginagalang na tao sa buong rehiyon, kilala sa kanyang integridad at katapatan na hindi kayang suhulan. Naglakat ang hukom ng may autoridad patungo sa kanyang mesa, ngunit isang kakaibang bagay na nagpatigil sa hininga ng lahat ang nangyari. Sa halip na umakyat sa kanyang pwesto, lumiko ang punong hukom. Naglakat siya ng dahan-dahan at huminto sa harap mismo ng kinaupuan ni Alena. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Walang maririnig kundi ang mabilis na tibok ng puso ni Marco. Sa harap ng libo-libong mga matang hindi makapaniwala, ang punong hukom, ang taong may pinakamataas na kapangyarihan sa batas sa silid na iyon ay pinagdikit ang kanyang mapaa. Pagkatapos, yumuko siya ng 90 degrees, nagbibigay ng isang napakalalim at magalang na pagpupugay kay Alena. Senyora Alena, isang malaking karangalan na makita po kayo ngayon, sabi ng punong hukom sa isang malakas at malinaw na boses na umalingaw-ngaw sa buong silid hukuman. Sa isang iglap, tila naubos ang dugo sa mga mukha nina Marco, Aling Remedios at Clarice. Namutla sila ng husto, nakatingin sa tanawin sa harap nila na may nanlalaking na mata at halos malaglag na panga. Hindi maproseso ng kanilang mga utak ang nangyayari. Bakit ang isang makapangyarihang tagapagpatupad ng batas ay yumuyuko ng may pagalang sa isang babaeng pulubi at malas? Bago pa man makahinga si Marco, tumuwid ang hukom. Humarap siya at kinuha ang isang makapal na folder na may gintong selyo mula sa isang court assistant. Sa isang matatag na kilos, inilapag ng hukom ang dokumento sa mesa ni Marco. Ginong Marco, bago natin simulan ang pagdinig ng annulment, mas makabubuting basahin ninyong mabuti ang dokumento ng pagmamay-aring ito. Isang legal na dokumento na nagpapatunay na si Senyora Alena na nakaupo sa inyong harapan ay ang nag-isang tagapagmana ng Tala Group. Siya ang legal na may-ari at pangunahing stockholder ng lahat ng kumpanyang inyong pinagtatrabahuan at may-ari ng lupang kinatatayuan ng gusaling ito. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nawala. Napaupo si Marco sa kanyang silya, nanginginig ang mga tuhod, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang unang pahina ng dokumento, at ang kanyang mga mata ay direktang napako sa malaking pirma sa ilalim ng pangalang Alena.
na nakasaad bilang nag-iisang may-ari ng buong higanteng korporasyon. Kasabay nito, napahawak si Aling Remedios sa kanyang dibdib na biglang sumikip, halos himatayin siya sa kanyang upuan. Samantala, si Clarice, ang babaeng manloloko, ay umatras ng ilang hakbang hanggang sa mabangga niya ang pader. Nanginginig ang kanyang buong katawan, napaktantong hinukay niya ang sarili niyang libingan. Ang gulong ng kapalaran ay umikot na, at ang kanilang pagbagsak ay hindi na mapipigilan. Napakabigat ng katahimikan sa loob ng silid hukuman. Ang hangin ay tila nagelo, pinipigil ang hininga ng lahat ng nakasaksi sa pangyayaring hindi kapanipaniwala. Sa mesa ng nagsasakdal, ang dokumentong may gintong selyo ay napakabigat sa mga kamay ni Marco. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng walang kontrol na nagdudulot ng nakakatakot na kaluskos sa mapapel. Ang mamata ni Marco ay ligaw na gumagalaw, binabasa ang bawat linya ng legal na pahayag na malinaw na nagsasabing ang babaeng matagal na niyang ininsulto, minura, at pinalaya sa kanyang bahay ay ang pinakamataas na pinunong lahat ng lugar kung saan siya kumikita. Walang mali sa pag-imprenta, walang duda, lahat ay nakasulat ng legal sa ilalim ng batas ng bansa. Agad na pinunong ang pagtanggi ang isip ni Marco. Paulit-ulit siyang umiling, tumatangging maniwala sa katotohanang nasa harap niya. Lumingon siya sa mga upuan sa likuran, naghahanap ng suporta mula sa mga opisyal ng kumpanya na inaasahan niyang makakapagbabulaan sa lahat ng ito. Ngunit, ang tanawing nakita niya ay lalo pang sumira sa kanyang katinuan. Ang buong hanay ng mga direktor kasama ang CEO na labis niyang iginagalang at kinatatakutan ay sabay-sabay na tumayo. Walang pakialam sa tingin ni Marco, yumuko sila patungo sa mesang nasasakdal, nagbibigay ng pinakamataas na pagalang kay Alena na nakaupo pa rin ng kalmado at walang ekspresyon. Isang beses na pinukpok ng hukom ang kanyang martilyo para ibalik ang kaayusan. Kahit na napakatahimik ng silid, tinitigan niya ng masama si Marco, pinagsasabihan ang kawalang-galang ng lalaki. Ang paliwanag na lumabas sa bibig ng hukom ay parang matalim na espada na sumira sa buong pagkatao ni Marco. Idineklara na hukom na ang espesyal na pagtrato na natanggap ni Marco sa trabaho ay hindi dahil sa kanyang talino o dedikasyon. Lahat na promosyon, pagtaas na sahot at mga pasilidad ay direktang utos mula sa may-aring kumpanya. Ang utos ay ibinigay para lamang mapanatili ang karangalan ng asawa ng kanilang senyora. Nang marinig ang mapait na katotohanan, naramdaman ni Marco na gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mapa. Ang lahat ng amor propio na kanyang binuo sa pagdurusa ni Alena ay gumuho sa isang iglap. Palagi niyang iniisip na siya ay isang magaling at matalinong lalaki na karapat-dapat sa isang dekalidad na asawa, hindi isang simpleng babaeng sunod-sunuran na itinuturing niyang mahirap. Ang katotohanang siya ay isang papet lamang na inalagaan sa isang gintong hawla na pag-ari ng kanyang sariling asawa ay nakpaduwal sa kanya. Tiningnan niya si Alena, umasang makahanap ng kahit isang bahid ng kasinungalingan sa mukha nito. Ngunit sinuklian lang siya ni Alena ng isang tingin na kasing lamig ng yelo. Hindi nagmayabang si Alena. Hinayaan niyang ang katotohanan ang magsalita at wasakin ang walang utang na loob na lalaki mula sa loob. Sa upuan ng manonood, nakaranas si Aling Remedios ng matinding pagkabigla. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na nahihirapan siyang huminga. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang ayusin ang pagpasok ng hangin. Ang alaala ng ihagis niya, ang mabarya sa mukha ni Alena ay bumalik sa kanyang isipan. Ang kayabangang ipinakita niya kaninang umaga ay bumalik para sakalin siya. Ngayon niya lang napagtanto na ang babaeng tinawag niyang malas ay sa katunayan isang anghel na tagapagtanggol na nakdala ng walang hanggang yaman sa kanyang buhay. Mahinang dumaing si Aling Remedios nang hina ang katawan at muntik nang mahimatay kung hindi siya nakakapit sa sandalan ng upuan. Sa kabilang sulok, sinusubukan ni Clarice na iligtas ang sarili. Ang maskara ng tusong babay ay nagsimulang makabita-bita, isang matinding takot ang gumapang sa buong katawan niya.
Alam niyang ang mataong may kapangyarihan tulad ng may-ari ng isang higanteng korporasyon ay kayang wasakin ang kanyang buhay sa isang iglap. Dahan-dahan siyang umatras, patuloy na sumusulyap sa pinto, balak niyang tumakas ng palihim. Ngunit, natigil ang kanyang mahakbang nang muling umaling-aungaw ang tunog ng martilyo. Maring binasang hukom ang desisyon sa annulment. Dahil lahat ng rekisitos ay natugunan at pumayag na si Alena bilang nasa sakdal, ang kasal nina Marco at Alena ay opisyal ng pinawalang bisa sa sandaling iyon. Ang pagpukpok nenge martilyo na nagtapos sa pagdinig ay siya ring naging hudyat na ang lahat nege proteksyon na bumabalot sa pamilya ni Marco ay tuluyan ng binawi. Tumayo si Alena, inayos ang kanyang damit at naghanda ng umalis. Ngunit hindi pa doon naktatapos ang pagdurusa nina Marco at Clarissa. Pagkatapos ng pagdinig, humakbang sa gitna ang abogado ni Alena at humingi ng pahintulot sa hukom na magpresenta ng isang karagdagang dokumento. Hawak ng abogado ang isang makapal na folder na naglalaman ng detalyang financial records ng kumpanya ni Marco. Sa isang malakas at malinaw na boses, idineklara ng abogado na ang kanyang kliyente ay nagsasampa ng kasong kriminal para sa estafa at qualified theft dahil sa malawakang paggamit ng pondo ng kumpanya. Ang akusasyong ay direktang itinuturo kay Marco bilang may-ari Eniga Corporate Credit Card at kay Clarice bilang taong gumamit Eniga pondo para sa personal na interes. Ang opisyal na reklamo ay naisampa na at pinoproseso ng pulisya ang arrest warrant. Lahat ng nasasilid ay napasinghap, kasama na si Marco. Sinimulang basahin ng abogado ang mahabang listahan ng transaksyon pagbili ng mamahaling alahas, madamit at pagkain sa mga dekalibreng restaurant. Agad na lumingon si Marco kay Clarice, puno ng negalit at hindi makapaniwala. Ngayon niya lang napagtanto na ang babaeng nangako sa kanyang yaman ay siya palang lumustay sa pera ng kumpanya gamit ang card na buong tiwala niyang ibinigay. Inilagay siya ni Clarice sa isang bitak ng krimen na maaring magpakulong sa kanya ng maraming taon. Natarantang umiling si Clarice, sinusubukang itanggi ang lahat, ngunit ang mga ebidensya ay napakatibay. Bago pa siya makagawang bagong kasinungalingan, isang malaking gulo ang nangyari sa labas. Ang pintong silid hukuman ay marahas na sinipa mula sa labas. Ilang malalaking lalaki na may mababangis na mukha ang pumasok, hindi pinansin ang mga security guard. Ang kanilang matatalim na mata ay naglibot sa silid bago napako sa isang babaeng nanginginig sa sulok. Ang lalaking nangunguna sa grupo ay itinuro si Clarice habang sumisiga. Tinawag niya si Clarice na isang maruming manloloko at hiningi ang bayad sa utang. Sa harap ng lahat ng opisyal, hukom, at nina Marco at kanyang ina, ibinulgar ng lalaki ang lahat ng sikreto ni Clarice. Ipinaliwanag niya na si Clarice ay hindi anak mayaman, kundi isang walang trabaho na ang pamilya ay lubok sa utang. Ang kanyang marangyang pamumuhay ay isang panloloko lamang na pinondohan mula sa pangungutang at panloloko sa mga lalaking tulad ni Marco. Napigil ang hininga nina Marco at Aling Remedios habang nakikinig. Ang kanilang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang pag-asa sa isang maningning na kinabukasan ay naglaho sa isang iglap. Ang babaeng kanilang pinuri at itinuring na daan tungo sa tagumpay ay isa palang hamak na manloloko na nagdala ng mas malaking kapahamakan. Ang mga maskara ay tuluyan ng natanggal. Iniiwan ang mga mukhang puno ng kawalan ng pag-asa na wala ng mapagtataguan mula sa kanilang mga kasalanan. Lumabas si Alena sa silid ng hindi man lang lumingon. Hinahayaan ang taong sakim na magwasakan sa kanilang sariling kumunoy ng kasakiman. Napakabigat na mga hakbang ni Marco habang papalabas siya ng silid hukuman. Ang kanyang katawan ay nanlalambot na parabang tinanggal ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Wala ng pagmamalaki, wala ng taas no. Paglabas niyang gusali, sinalubong siyang ng mga flash ng kamera mula sa mga reporter na inupahan ni Clarice kaninang umaga. Ngunit ngayon, ang tanong ay hindi napapuri, kundi matatalim na panunuya tungkol sa kanyang kaso ng estafa at ang kahihiyan matapos malaman ang tunay na pagkatao ng kanyang dating asawa.
Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha, sinusubukang iwasan ang mga kamera habang naglalakad ng nakayuko. Sa likuran niya, si Aling Remedios ay pagiray-giray na naglalakad, walang tigil sa pagrereklamo. Si Clarice ay sumusunod sa malayo, sinusubukang magtago sa likod ni Marco upang hindi makitang maniningil ng utang. Hindi pa tapos ang kanilang pagdurusa. Habang papalayo si Marco sa mga reporter, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang opisyal na email ang pumasok na may markang high priority. Nanginginig na binuksan ni Marco ang mensahe. Nakalagay doon ang logong kanyang kumpanya na may malalaking letra na nagsasabing termination of employment, epektibo agad. Siya ay tinanggal sa trabaho ng walang anumang separation pay. Ang dahilan, malubhang paglabag sa patakaran ng kumpanya at pagkakasangkot sa kasong kriminal. Higit pa rito, nakasaad na ang pangalan niya ay opisyal nang inilagay sa industry blacklist na nangangahulugang wala ng disenteng kumpanya ang tatanggap sa kanya. Napaupo si Marco sa aspaltong paradahan. Wala nang pakialam sa kanyang maruming damit. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Humagulgol siya, tinatangisan ang kanyang nawasak na kinabukasan sa loop lamang ng ilang oras. Ang karera, ang posisyon, lahat ay naglaho. Isa na lang siyang walang trabahong may kasong kriminal. Isang lalaking nagtapon ng diamante para sa isang piraso ng graba. Nang makita ang kanyang anak na nawalan ng pag-asa, lalong nataranta si Aling Remedios. Napagtanto niyang wala ng darating na sahot mula kay Marco. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Bigla niyang naalala ang kanyang passbook at ATM card. Lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang daan-daang libong ipon na inakala niyang galing sa pinahirapan ng kanyang anak. Walang sabi-sabi, tumakbo si Aling Remedios patungo sa pinakamalapit na ATM. Humihingal siya, pinagpapawisan ng malamig. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang card, ang tanging pag-asa niya. Ipinasok niya ito sa makina at mabilis na tinipa ang kanyang PIN. Pinindot niya ang balance inquiry. Pagkatapos ng ilang segundo, lumabas ang mga numero sa screen. Ang nakasulat ay Ting.00. Ang salaping matagal niyang ipinagmalaki ay naglaho. May kasunod na mensahe. This account has been permanently frozen upon the request of the primary benefactor. Sa sandaling iyon, isang katotohanan ang sumampal kay Aling Remedios. Ang daan-daang libong pumapasok sa kanyang account buwan-buwan ay hindi galing kay Marco, kundi lihim na ipinapadala ni Alena para sa kapakanan ng kanyang biyenan. Si Alena ang nakpondo sa lahat ng karangyaan at kayabangan ni Aling Remedios. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa bibig ni Aling Remedios. Pinagahampas niya ang screen ng makina habang humahagulgol. Pinagsisihan niya ang kanyang katangahan. Itinapon niya ang manugang na labis na nagmamahal sa kanya para lamang sa kanyang ego at kayabangan. Nanginginig at lumuluha, bumalik si Aling Remedios kina Marco at Clarice. Ang tanging pag-asa na lang niya ay ang babaeng manloloko. Tumanggi pa rin ang isip niyang tanggapin na si Clarice ay isang pulubing manloloko. Pagdating niya kay Clarice, hinawakan niya ang makamay nito at nagmakaawa. Hiniling niyang tawagan ni Clarice ang mayaman nitong pamilya para tulungan sila. Tiningnan ni Clarice sa ang matanda ng may pandidire. Ang kanyang takot sa mga maniningil ne utang ay naglabas ne kanyang tunay na kulay. Marahas niyang ibinakse ang kamay ni Aling Remedios. Sunod-sunod na mura ang lumabas sa bibig ni Clarice. Sinisisi ang pamilya sa kanyang masamang kapalaran. Sumigaw siyang kasinungalingan lang ang lahat ng kuwento niya tungkol sa mayaman niyang pamilya. Biglang napako ang tingin ni Clarice sa makapal na gintong kwintas sa lig ni Aling Remedios, ang kwintas na ipinilit niyang bilhin gamit ang corporate card ni Marco. Walang pakialam sa pagmamakaawa ngang matanda, sinugot ni Clarice si Aling Remedios at marahas na hinablot ang kwintas, nag-iwan ng mahabang galos sa lig ng matanda. Sinubukang lumaban ni Aling Remedios, ngunit sinipa siya ni Clarice sa dibdib. Bumaksak si Aling Remedios sa aspalto, tumama ang ulo. Mahigpit na hinawakan ni Clarice ang kwintas at tumakbo ng napakabilis. Iniwan ang magiging biyenan niyang dumadaing sa sakit. Si Marco ay nakatitih lang, walang magawa. Sa loob ng wala pang kalahating araw,
Ang lahat ng kasinungalingan, kayabangan at kasakiman na kanilang inalagaan ay kinuha ang lahat mula sa kanila. Sila na dating komportable. Ngayon ay tunay na duha, walang trabaho, walang dignidad, at naghahanda para sa malamig na paderng kulungan. Ang kalangitan ngang hapong iyon ay tila nakikiramay sa madilim na kapalaran ng pamilyang dating na pakayabang. Makakapal na itim na ulap ang namuo at ilang sandali pa isang malakas na ulan ang bumuhos. Naglakad sina Marco at Aling Remedios sa gitnang bagyo, walang tiyak na patutunguhan. Ang damit ni Marco ay basang-basa at punong putik. Si Aling Remedios naman ay pagiray-giray. Iniinda ang sakit mula sa sipa ni Clarice at ang galos sa kanyang lig. Wala silang ni isang sentimo, gutom at giniginaw. Sa gitnang kawalan ng pag-asa, isang ideya ang pumasok sa isip ni Marco. Naalala niya ang nga dokumento na nagpapatunay sa trilyon pisong yaman ni Alena. Ang kasakiman at kawalan ng hiya ang nanaik. Kinumbinsi niya ang sarili na may pagmamahal pa rin si Alena para sa kanya. Agad niyang hinila ang kanyang ina, pinilit na maglakad ng mas mabilis. Tinukoy niya ang pangalan ng napaka-eksklusibong subdibisyon na nabanggit sa Korte Forbes Park. Ang paglalakbay patungo roon ay tumagal ng ilang oras. Naglakad sila, tinatanggap ang mga mapanuring tingin ng mga tao. Sa wakas, narating nila ang tarangkahan ng marangyang subdibisyon na binabantayan ng maraming gwardiya. Sa una, ayaw silang papasukin. Iniisip na mga palaboy sila. Ngunit sumigaw at nagmakaawa si Marco, nagpakilalang asawangang may-ari ngang pinakamalaking bahay doon. Umabot pa sa puntong lumuhod siya sa harap ni isang guwardiya. Dahil sa kaawa-awang kalagayan ni Marco, tumawag ang hepe ng gagwardiya sa mansyon. Sa kanilang pagkagulat, pinayagan silang makalapit sa gate ng pangunahing bahay, ngunit hindi pinahintulutang pumasok. Dinala sila sa harap ng isang gusali na mas mukhang palasyo kaysa bahay. Ang tarangkahan ay napakataas, may mga magagarang ukit. Nangingini na nakatayo sina Marco at Aling Remedios sa harap ng bakal na tarangkahan, hawak ang malamig na rehas. Ang ulan ay lalo pang lumakas. Matapos ang mahabang paghihintay, bumukas ang pangunahing pinto. Lumabas muna ang ilang katulong na may hawak na malalaking payong. Sa likuran nila, lumitaw si Alena. Iba na ang kanyang itsura. Nakasuot siya ngang isang eleganteng damit na nagpapakita ngang kapangyarihan. Isang personal na assistant ang naglalakad sa tabi niya. Pinapayungan siya. Kalmado siyang lumapit sa tarangkahan. Nang makita si Alena, agad na lumuhod sina Marco at Aling Remedios sa basang kalsada. Humagulgol si Aling Remedios. Alena, patawarin mo kami. Si Marco, asawa mo pa rin. Bumalik ka na sa amin. Inamin ko, kamali ako. Bulak ako. Pakiusap, papasukin mo kami, Alena. Ginaw na ginaw kami at wala kaming matutuluyan. Niloko kami ni Clarice. Tinangay niya lahat. Patawarin mo ako, Alena. Nagmamakaawa ako. Daing ni Aling Remedios sa gitnang ng kanyang mahikbi. Sumunod si Marco. Alena, alam kong naging tanga ako. Nabulag ako sa mga pangako ng manlolokong iyon. Pero alalahanin mo ang nakaraan natin. Mahal na mahal pa rin kita, Alena. Ikaw ang pinaka-perpektong asawa. Pakiusap, bawiin mo ang kaso at hayaan mo akong bumalik sayo. Pangako, magiging mabuting lalaki ako. Nakatayo lang si Alena sa likod ng rehas, nakatingin sa 2 taong nakaluhod sa harap niya. Walang galit, walang kasiyahan. Ang tingin niya ay kasing lamig ng yelo. Pinabayaan niya silang umiyak at magmakaawa ng ilang minuto. Dahan-dahan, itinaas ni Alena ang kanyang kamay. Nagbigay siya ng senyas sa kanyang assistant. Kumuha ang assistant ng isang pirasong 5 pisong barya mula sa kanyang bulsa at maingat na inilagay sa palat ni Alena. Tiningnan ni Alena ang barya. Inaalala ang sakit ng daan-daang barya ang inihagis sa kanya. Yumuko siya ng bahagya. Tinitigan ang mga mata ni Aling Remedios. Sa isang kalmadong kilos, inihagis niya ang barya sa siwang ng rehas. Lumipat ang barya at tumama sa noo ni Aling Remedios bago nahulog sa maputik na tubig sa ilalim ng kanyang matuhod.
Hindi malakas ang pagagis, ngunit ang sakit na idinulot nito ay mas matindi pa sa hiwa ng pinakatalim na patalim. Bilhin mo ulit ang dignidad mo gamit ang perang iyan kung may natitira pa, sabi ni Alena sa napakahinang boses, ngunit sapat na para marinig sa gitna ng ulan. Bawat salita ay eksaktong pagulit ng mga pang-insultong ibinato sa kanya noon. Pagkatapos noon, tumalikod si Alena at pumasok sa kanyang marangyang bahay. Isinara ng mahigpit ang pinto, iniwan ang 2 tao sa gitnang bagyo. Sumiga si Marcong paulit-ulit, habang si Aling Remedios ay nakatitig sa 5 pisong barya sa putikan, tinatangisan ang walang katapusang pagkawasak na siya mismo ang lumikha. Gabi na nang tuluyang sumuko sina Marco at Aling Remedios. Bumalik sila sa kanilang dating bahay na inaasahan nilang masisilungan. Ito ang bahay kung saan nila malupit na pinalayas si Alena. Ngunit ang huling pag-asa nila ay gumuho nang makita ang kalagayan ng bahay. Ang gat ay nakakandado NG makapal na kadena. Sa pinto may nakasabit na dilaw na laso at isang malaking papel NG opisyal na anunsyo. Tumatakbong lumapit si Marco sa gat. Ang kanyang puso ay halos huminto. Ang anunsyo ay mula sa bangko kung saan umutang si Marco. Ang bahay ay opisyal ng sinamsam at isinara dahil sa hindi pagbabayad at pag-freeze ng kanyang maari-arian kaunay ng kasong estafa. Lahat ng gamit sa loob ay kinuha para mabayaran ang isang maliit na bahagi ng milyon-milyong pisong pagkalugi na isinakdal sa kanya. Nawala na talaga sa kanila ang lahat. Nang makita ang kanilang bahay na selyado, tuluyan ng gumuho ang katinuan ni Aling Remedios. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas, hinahampas ang gate. Ang galit, gutom, sakit at ginaw ay nagsama-sama sa isang hindi mapigilang pagsabog. Si Marco, na nasa bingit na rin ng pakasira ng ulo, ay hindi na rin napigilan ang kanyang emosyon. Tiningnan niya ang kanyang ina ng may pagkamuhi. Kasalanan mo to lahat. Sigaw niya, dinuduro ang mukha ng kanyang ina. Kung hindi mo pinalayas si Alena para sa manlolokong babaeng yon, sana direktor na ako ngayon. Ikaw ang laging namimilit. Ikaw ang laging nagmamagaling. Ikaw ang laging nangmamaliit kay Alena. Ngayon tingnan mo ang resulta. Walang bahay, walang trabaho, mga pulubi tayo. Ikaw ang sakim. Nanlaki ang mata ni Aling Remedios. Ang sakit ng salita ni Marco ay mas masakit pa sa sipa ni Clarice. Lumapit siya at sinampal ng malakas ang kanyang anak. Ikaw ang walang kwentang anak. Ikaw ang bulag sa babae. Akala mo ba pipilitin kita kung ayaw mo? Ikaw ang natukso sa mga mamahaling bag at murang salita ni Clarice. Ikaw ang pumayag na hiwalayan si Alena dahil akala mo napakagaling mo. Huwag mo akong sisihin, anak na tanga. Ikaw ang sumira sa buhay nating lahat. Ang away ay naging isang kahiyahiyang palabas. Tinulak ni Marco ang kanyang ina. Sinuklian ito ni Aling Remedios ng mapalo sa dibdib. Nagsisihan sila, nagkakasakitan na parang 2 gutom na daga na nag-agawan. Sa gitna ng kanilang away, isang pula at asul na ilaw ang biglang tumutok sa kanila. Isang sasakyan ng pulis ang huminto. 3 unipormadong pulis ang bumaba. Nilapitan nila sina Marco at Aling Remedios na biglang natihil sa pag-aaway. Binasa ng isang pulis ang pangalan ni Marco. Ginong Marco, dala namin ang isang opisyal na arrest warrant. Inaaresto ka sa salang pakikipagsabuatan sa kasong panloloko at paglustay ng pondo ng kumpanya kasama ang isang babaeng nagngangalang Clarice. May karapatan kang manahimik. Nanigas si Marco. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, ipinulupot ng 2 pulis ang kanyang kamay. Ang tunog ng posas na isinasara ay matalim na umalingaw-ngaw. Kinalatkat siya papasok sa sasakyan ng pulis. Nang makita ang kanyang anak na inaaresto, natauhan si Aling Remedios. Hinabol niya ang pulis, umiyak at nagmamakaawa, ngunit hindi siya pinansin. Malakas na isinara ang pinto ng sasakyan. Nakaupo si Marco sa loob, nakayuko, lumuluha. Tiningnan niya ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Alam niyang baka hindi na niya muling malalanghap ang hangin ng kalayaan sa loob ng maraming taon. Umalis ang sasakyan,
Iniwan si Aling Remedios na nakaluhod sa gitnang kalsada, mag-isa sa dilim. Ang kanyang ngasigaw ngang pagsisisi ay nawala sa hangin, walang sinumang nakialam. Isang malinaw na patunay na ang kasakiman ay laging may napakamahal na kabayaran. Ang pagtakas ni Clarice ay nagtapos ng kahiyahiya. Matapos niyang sipain si Aling Remedios at nakawin ang alahas, tumakbo siya sa mga madidilim na eskinita. Madulas ang daan dahil sa ulan. Ilang beses siyang nadulas at nahulog sa putikan. Ang kanyang mukha ay puno ng ngagalos. Bago pa siya makarating sa hangganan ng lungsod, hinarang na siyang masasakyan ng pulis. Walang awa siyang dinakip, pinosasan at itinapon sa likod ng mobile ng pulis. Pagdating sa presinto, dinala siya sa isang malamig at mabahong selda. Sa kabilang selda, nakaupo ang isang lalaking basang-basa at malungkot ang mukha. Inangat niya ang kanyang mukha, si Marco iyon. Muling pinagtagpo ng tadhana sina Clarice at Marco, hindi sa isang magarang restaurant, kundi sa likod ng rehas bilang mga kriminal. Inilagay si Clarice sa seldang katapat ng kay Marco. Nakatinginan sila at sumabog ang galit. Babaeng manloloko, ahas, dahil sa iyo, wasak ang buhay ko, sisiguraduhin kong mabubulok ka dito habang buhay, sigaw ni Marco. Sumagot si Clarice. Tumahimik ka, lalaking tanga. Ikaw mismo ang sakim at hibang sa karangalan, ikaw ang nagbigay ng leg mo para putulin ko sa kayabangan mo. Ang kanilang sigawan ay umaling-aungaw sa buong kulungan. Lumipas ang maaraw. Sa isang sulok ng abalang kalsada sa Maynila, nakaupo si Aling Remedios, nanginginig sa ginaw malapit sa tumpukan ng basura. Ang dating mayabang na ginang ay isa na ngayong pulubi. Dahil sa matinding gutom, napilitan siyang maghalungkat ng tira-tirang pagkain sa basura. Habang ngumunguya siyang isang matigas na pirasong tinapay, narinig niya ang usapan ng matao. Tumingala siya at nakita ang isang dambuhalang electronic billboard sa kabilang kalsada. Nakapaskil doon ang mukha ni Alena, nakangiti ng napakaganda. Tingnan niyo, si Senyora Alena, napakabuti. Kinilala siyang pinakamaimpluwensyang negosyante ng taon at nagdonata ng bilyon-bilyong piso para sa mga ampunan, sabi ngang isang tao. Nanlaki ang mamata ni Aling Remedios. Ang mukhang dati niyang minura at nilait araw-araw ay ngayon hinahangaan ng milyon-milyong tao. Isang malakas na iyak ng pagsisisi ang kumawala sa kanya, umiyak siya ng malakas sa gilid ng kalsada. Walang sinumang pumansin sa iyak ng matandang babae. Siya ay naging alikabok na lamang sa paningin ng mundo. Dumating ang araw ng pahatol kina Marco at Clarice, puno ang silid hukuman. Sa upuan ng mga akusado, nakaupo sina Marco at Clarice, maputla at payat, mga matay walang buhay. Binasa ng hukom ang hatol, batay sa lahat ng ebidensya. Sina Ginoong Marco at Binibining Clarice ay napatunayang nakasala sa kasong estafa at qualified theft. Dahil dito, hinahatulan silang korteng 15 taong pagkakakulong nang walang posibilidad ng parole. 3 malakas na pukpok martilyo ang tumapos sa lahat. Agad na hinimatay si Marco. Si Clarice naman ay humagulgol, lumuhod at nagmakaawa, ngunit walang nakinig. Kinalatkat sila ng mga guwardiya pabalik sa selda. Doon, sa dilim ng kulungan, ginugol ni Marco ang bawat gabi ng kanyang buhay sa pagiyak, binubulong ang pangalan ni Alena nang may walang katapusang pagsisisi. Samantala, napilitang tumanggap si Aling Remedios ngang trabaho bilang tagawalis ng kalsada. Araw-araw, mula umaga hanggang gabi, nagwawalis siya ng alikabok at namumulot ng basura. Isang tanghali, habang nagwawalis siya sa isang business district, isang napakakintab na kotse ang huminto malapit sa kanya. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang napakakisig na lalaki, suwat ay nagpapakita ng mataas na katayuan. Inilahad niya ang kanyang kamay sa loob ng kotse. Makalipas ang isang sandali, bumaba si Alena, napakaganda at elegante. Tinanggap niya ang kamayang lalaki ng may napakatamis na ngiti na nagpapakitang tunay na kaligayahan. Naglakad sila ng magkatabi. Tara na, mahal ko. Marami pang business partners na naghihintay sa karunungan mo, sabi nga lalaki kay Alena. Ngumiti si Alena. Oo nga,
Ang hangin dito sa labas, parang biglang napuno ng maruming alikabok, pumasok na tayo. Nang marinig ang boses na iyon, napalingon si Aling Remedios. Nanigas ang kanyang katawan nang makita muli ng harapan ang mukha ni Alena. Ang kanyang puso ay kumabok ng malakas. Isang matinding hiya ang bumalot sa kanya. Yumuko siya, tiningnan ang kanyang maruming walis at damit. Nagmamadali, sinubukan niyang itago ang kanyang mukha sa likod ng walis. Takot na takot siyang makita ni Alena sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Ngunit ang takot ni Aling Remedios ay walang basehan. Naklakat si Alena ng diretso, hindi man lang sumulyap sa direksyon ng matandang babae. Para kay Alena, ang katauhan ni Aling Remedios at ng kanyang buong nakaraang pamilya ay hindi nahihigit pa sa alikabok na nakalat sa kalsada, isang walang halagang bahagi ng nakaraan na hindi na dapat pang alalahanin. Nagpatuloy si Alena sa paglakad patungo sa kanyang maningning na kinabukasan, nag-iwan ng walang hanggang sakit sa dibdib ni Aling Remedios. Dito nagtatapos ang mahabang kwento ng pagdurusa at kayabangan. Ang gulong na hustisya ay umikot sa tamang direksyon, dinurog ang mga sakim at mayabang, at itinaas ang mga nakti sa pinakamarangal na lugar.